kaibigan, kung napanood mo tong video na to, palike and share naman at pahingi na rin ng isang subscribe dyan. Dahil malaking tulong na sa amin, mga content creator yan. Maraming salamat! Imaginein mo to, anak ka ng bilyonaryong politiko. Tapos pagising mo isang araw, buong bansa na ang galit sa'yo. Milyong-milyong Pilipino nang minumura ang tatay mo dahil daw ito sa bilyong-bilyong kinurakot sa flood control projects. Ano ang gagawin mo? Tatahimik ka na lang ba? O pipiliin mong tumayo para sa tama? Ang ginawa ni Ellis Ko, itinakwil niya ang kanyang sariling ama na si Zaldico. Okay, so over the course of 6 months, the collection takes heavy influence from brutalism. Siya ay isang aspiring fashion kinemerut, pasyala-syalang future wear kuno kumbaga, na galing sa bulsa natin. Si Michael Ellis Ko, hindi siya tradisyonal na anak ng politiko. He's a fashion designer, artist, at ayon sa kanya, self-made daw siya mula pa 16 years old. Habang ang iba ay ginagamit ang epelyido para yumaman, siya daw ay pilit na lumalayo sa politika ng pamilya. Usap-usapan nga ngayon ang napakahabang statement ni Ellis Ko na pinost niya sa Instagram. And if it's too long to read, isa-summarize ko para sa'yo yung mga sinabi niya. Una, inamin niya na alam niyang privilege siya. Alam niyang mayaman sila. Pero sabi din ni Ellis, siya mismo daw ang nag-support sa sarili. At simula daw nung pumasok ang tatay niya sa politika, lalo lang daw lumayo ang relasyon nilang mag-ama. Kaya naman nung pumutok daw ang balita na 35 billion pesos na flood control anomaly, isama na din natin yung 1 billion pesos na raw na cash na nakalagay pa sa mga suitcases at dinala pa sa penthouse, hindi lang buong bansa ang nadismaya, kundi pati si Ellis. At para sa kanya, sapat na daw yon para magsalita. Sa mismong post ni Ellis Ko, diretso niyang sinabi, I condemn corruption in all its forms. The hate is valid and that includes my dad. Tandaan natin, hindi madaling sabihin ito kasi hindi lang naman kung sinong politiko ang tinutuliksan ni Ellis, kundi ang kanyang sariling ama. Ang kwento niya, ilang linggo daw siyang nag-struggle bago magsalita. Kasi syempre, kadugo niya yun ama niya. Pero pinili daw ni Ellis yung tama. Sabi niya, I'd rather be disowned than see millions of people suffer. Sa kanyang statement, sinabihan pa niya ang kanyang ama na si Zaldico na magpakita na sa tao, magpaliwanag at humarap sa korte. Kumbaga, wala nang palusot. Kahit ama ko pa yan, kung may sala, dapat managot. Sabi niya, I quote, I am deeply ashamed. I want nothing but the truth to come out. Pero hindi lahat sold sa statement na ito ni Ellis Ko. Sa napakahabang statement na pinost siya sa IG, may isang nag-comment. Ang sabi niya, Kakatamad basahin lalo na paggaling sa pamilya ng magnanakaw. Ninakaw nyo na nga ang pera ng taong bayan, nanakawin nyo pa yung oras namin. Pweh, pati nga isang political reporter nag-comment din. Ang sabi ni Dwight De Leon, ayon daw sa kanilang research, nakalista daw si Ellis mismo bilang shareholder sa ilang kumpanya na konektado sa SunWest Construction, gaya ng Misibis Land at Embarcadero. At hindi lang simpleng shares kundi daang-daang milyong piso ang halaga ng investment ayon sa SEC documents. Kaya kahit sinasabi ni Ellis na lumalayo siya sa politika at negosyo ng pamilya, ang mga dokumentado raw ay nagpapakita na bahagi pa rin siya ng empire ni Zaldico. In short, kasabwat pa rin si Ellis. Diyan ngayon pumapasok ang tanong na, gaano nga ba talaga siya nakahiwalay sa shadow ng kanyang ama? Grabe nga yung mga kamagkano, no? Isipin niyo to Sa kultura natin, madalas family first. Blood is thicker than water daw. Pero sa kaso ni Ellis Ko, sa tingin mo ba ginawa niya lang ang tama? O baka naman ngayong nalaman na niyang the boat is sinking, that's why he's trying to save himself? Ano sa tingin mo? Share mo naman yung opinion mo sa comment section. At